Naniniwala si Manila City Mayor Honey Lacuna na muli itong mananalo sa pagkaalkalde sa lungsod sa taong 2025. Ito ay kasabay ng kanyang muling paghahain ng kandidatura sa ikatlong araw ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Ang mga supporter ng Mayora hiling daw na hindi na makabalik sa pwesto ang dating mayor na si Isko Moreno Dumagoso. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Halos mapuno ang bahagi ng Heroes Park na ito sa Maynila ng mga supporter ni Mayor Honey Lacuna Pangan sa muli nitong paghahain ng kandidatura para sa pagka-alkalde sa 2025 elections, Huwebes ng umaga. Kasama ni Lacuna ang kanyang Vice Mayor na si Yul Servo na muli ring tatakbo. Ang dalawa ay mula sa political party na Asenso Manileño. Ako po ang incumbent mayor, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul. So, dapat naman po talaga ipagpatuloy namin yung aming ginagawa. Kapag ho kasi nag-iba ang administrasyon, ay baka po yung mga nasimulan na mga programa at proyekto ay hindi po matuloy. Sa election sa May 2025, posibleng magkaharap ni Lacuna ang artista at ang dating alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso bago siya nahalala. Yan ay kung tuluyang tatakbo din sa mayoral race Isko at tuluyang kakalabanin si Lacuna na kanyang dating vice-alkalde at kasamahan sa partido. Ayon sa Mayora, paulit-ulit na sinabi noon ni Isko na hindi na ito tatakbo sa pagka-mayor. Kaya pala isipan daw sa kanila kung bakit kailangan itong muling tumakbo sa taong 2025. Si Heroes Park ay tutuloy ang naging kontrobersyal na sigaw ng Mayora. Mayor, kanina po nagtipon-tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan nito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked once po, but we never talked again. Ano daw pong masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong si Isko? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Tiwala daw ang Mayora na siya pa rin ang maluluklok sa pwesto. Sure win tayo for 2025. Definitely. Si Isko, ito naman ang naging sagot kay Lacuna. Peace be with you. Araw ng Huwebes ay naghain na rin ng kandidatura ang mga aspirant na nasa ilalim ng slate ni Mayor Honey at Vice Mayor Yul Servo. Gaya ni Mark Lacson na first time natatakbo sa District 2 bilang konsehal. Simula bata po ako, nakita ko na yung serbisyo ng pamilya namin and na-inspire ako sa kanila. Mga idol ko tong mga nasa likod ko and gusto kong maituloy ito bilang offer ko din, alay din namin sa lolo ko na originally na unang naglingkod sa district. Gayon din sila Ruben Buenaventura na isang dentista at Rodolfo Lacsamana na parehong incumbent. Gusto raw nila magtuloy-tuloy pa ang kanilang mga programa bilang mga konsehal. Since 1998 pa ako counselor, pabalik-balik. Pabalik-balik So, ganun na. Usually, ang medical mission, dental mission, feeding program, iwas rabies, haircut, yung nagkukulay sa mga matatanda. At the same time, hawak ko ang daycare. Every programs ng daycare ay suportado natin. Kasi ang committee ko sa City Council ay social welfare. Under social welfare ang daycare. Ayun niyo kung At syempre, suportado natin yung kalinga ng ating mahal na Mayora, Honey Lacuna Pangan. I'm pushing the free transport fare. Hindi nyo natatanong, Manila has 280 e-trikes, yung puti. It's owned by Manila, so I'm making this ordinance for all the seniors with their valid ID, all the PWDs, and all students who studies in Manila will be free from the fare of e-trikes. Habang ang barangay chairman ng Manila Chinatown, tatakbo ng konsehal sa ilalim ng tiket ni Lacuna sa darating na halalan. This time, lahat ng mga nakikita namin kasi tagal ko rin sa bilang punong barangay more than 11 years na kung anong pwedeng isa batas, actually
tumutulong sa aming mga council, pero this time may sariling na ako pwedeng gumawa ng batas na makakatulong sa pangbuong distrito or buong Manila. Anong particular po na batas yung gusto nating i-push? Ako po ay nakasakop sa Manila Chinatown. So yung mga nandito sa Chinatown, yung mga kung anong pwede pa namin, kunyari palawakin pa namin yung area ng Chinatown, i-expand namin, pwede namin ipasabas. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.